Sa ibang balita, binabatikos po ngayon si Chris Aquino dahil sa pagsakay sa presidential helicopter sa kanyang pagsama kay Pangulong Noynoy Aquino sa mga official event at maging sa pangangampanya. Si Pinoy ipinagtanggol po ang kapatid at nakatutok si Lay Alves. Kalat ngayon sa social media ang mga litratong ito ni Chris Aquino pagkababa umano sa presidential chopper noong April 19. Una raw na-upload ang mga larawan sa Facebook page ng munisipalidad ng Dalaguete sa Cebu. Ilang araw nang kasama si Chris ng kapatid na si Pinoy sa pagdalo sa mga official events sa probinsya, sabay ng pangangampanya. Marami ang pumupuna. Isa na rito si Vice Presidential Candidate Senator Bongbong Marcos. Of course, it's not proper. You may not use government assets for political purposes. Kampanya man, hindi kampanya, hindi mo dapat gamitin ang government property for political purposes. Sabi ng Pangulo, wala siyang nakikitang masama sa pagsabay ng kapatid sa presidential chopper. Hindi ko rin nakita ko nung pinunan nila. Tanong ko lang, siguro batid naman ng lahat no, na isa siya sa pinakamalaking individual taxpayer. Okay? Ugali ko rin na, kunyari, merong, di ba, pagkausap natin ang mga negosyante, turo natin, may ginawa kayong ganito, may potential na ganyan. Kung kailangan isakay ko sa helicopter, isakay ko para minsanan ma-dialogue, makita yung vision. Sabi ng Malacanang, pwede namang sumakay kasama ng Pangulo sa official government vehicles ang mga miyembro ng kanyang immediate family. Nasa Batangas kanina si Pangulong Aquino para sa inaugurasyon ng bagong Lipa Alaminos Road. Dito tinanong siya sa pahayag ni Duterte na puputulin niya ang ugnayan ng Pilipinas sa Amerika at Australia kapag siya ang nanalong Pangulo. Assuming gano'n na sinabi niya, anong pakinabang natin doon? Yung America is a very big trading partner, always in the top 3. Australia has been helping us even in the peace process in Mindanao. And he comes from Mindanao. And I'm sure he would want to have lasting peace in Mindanao. Lay Alves, nakatutok, 24 oras.